PNP po ni General De La Rosa eh. Live interview, mga 4 madaling araw. Tinanong siya kung alam niya kung ano nangyari sa tatay niya. Sabi niya, hindi niya alam. Wala daw siyang contact. Simula nung nandun siya sa abroad. Lately na lang daw niya nalaman, nung nahuli siya, sinabihan siya na, ayun, may kaso yung tatay mo, pinatay din. Pero sinabi niya noon, kanina, under oath naman siya, sinabi nga na tinawagan niya yung trusted man niya para isuko yung Shabu at saka yung M4 kay Chief Inspector Espinido. Inakontak mo yung tao mo, yung father mo, hindi mo kinontak. Tapos ngayon magsabi mo, galit na galit ka. Dahil pinatay yung tatay mo, magsasabi ka na ng totoo. Alin ba talaga yung totoo dun? Under oath ka naman. At saka po, Your Honor, kung talagang nagsisisi ka at hindi ka takot na pagbayaran yung mga kasalanan mo, aminin mo kung sino yung mga pinagpapatay nyo doon sa Region 8. At mabigyan naman ng ustisya yung pamilya nila. Ako wala akong pagsisisi. Kasi lumaban naman yung tatay mo eh. At saka hindi inosenteng tao yun, Your Honor. At saka ayokong mawalan yung anak ko at na walang ama. Kung ako naman ang napatay ng tatay mo. Thank you po, Your Honor. Superintendent Matira. Your Honor, good afternoon po. Sabi po kanina ni Kerwin. Nakikinig ka ba kanina? Wala ka rito kanina. Narinig mo ba yung kanyang testimony patungkol sa'yo? Opo, sir. Sige. Sabi, sir, ni Kerwin, nung nag-start daw, sir, 2012 up to 2016 na tumatanggap po ako ng payola. Kung binibigyan ko po siya ng proteksyon, bakit ko po paghuhulihin yung mga tao niya? Tapos sabi po niya, ang una ko daw natanggap is 15,000. Na-promote po ako ng major is 2010. Nag-superintendent po ako ngayong last February lang po. Kung binibigyan ko siya ng protection, sir, paano ako itatapon sa 3 probinsya ng Samar? Dapat doon po ako ilalagay kung saan yung area, yung center of gravity ng operation niya. Bakit po yung sinasabi niya si Balagbis? Yung na-mention niya kanina, bakit ko po hinuli yun? Yung si Quintana po, yung sinabi niyang namatay sa jail, yung nag-carjack, bakit ko po huliin yung kung tumatanggap po ako ng protection money sa kanya? Kung, at saka sir, si Sir Abordo, sir, nag-meet kami niyan, sir, nung nasa CIDG lang ako, sir. Last July po, sir, nung nag-assume po kami ng CIDG, nag-meet kami, sir. Diyan lang, sir, sa CIDG, last mga September, sir. Tapos, kinukunik niya ako, sir, nung starting 2012 pa. Okay. Thank you po, Sige. Your Honor. Di ba sinasabi ni Kerwin, simula ng 2004, nag-start na siya, pero 2011 hanggang 2016 ang kanyang kalakasan. Ang tanong ko, kayo lahat assigned do sa area. Ba't hindi nyo hinuhuli? At bakit kayo nakipag-usap sa kanya? Sir, may sagot lang po ako diyan, sir. Kasi nung nasa R1 po ako, hindi naman ako operating ng Region 8. Parang nagsasawa na rin ako sa kakarinig ng Kerwin Espinosa at saka Egay Alvarez na supplier daw ng shabu sa Eastern Visayas. Kasi yung R1, laging pinapa-attend ng workshop kasi for the need of personnel of operating unit. For example, may papa-issue ng order, kailangan ng additional personnel dito sa PEDSOT, sa REDSOT. Isang taong kong pong pinakikinggan yan na Kerwin Espinosa, Egay Alvarez, nandun, alam lahat ng kapulisan ng buong Region 8 na nandun ang source ng drugs. Pero wala naman pong ginagawa. Kaya nga, kayo nga yung pulis eh. Kasi kung talagang, Kerwin,
sa buong Albuera o do sa distrito, talagang alam doon na ikaw, talagang Shabu yung operation mo, hindi ba? 100% po, sir. Lahat doon Almost. nakakilala sa akin. Public knowledge na yan doon. Oo. Ang tanong ko, karami-rami yung pulis doon, bakit wala nang uhuli kay Kerwin? Wala man lang nag-project, wala man lang nag-run ng intelligence project. Malaking project sana yan. Maganda accomplishment. Oh, sige. Sir, ako muna, Your Honor. Tapos Ako sign doon. Baka matagal ng ano yan. kaya nga, Your Honor, kung sa yung time, Tagal na huli. Your Honor, kung magsasabi lang talaga si Kerwin ng totoo, alam niya kung gaano siya ka-powerful nung time na yun, previous administration. Meron pa bang mas powerful sa PNP na siya nagpapatupad ng batas? Your Honor, kasi nga po, meron na rin po kasing alam naman po ng mga pulis yun doon po, Your Honor. Pero actually, hindi ko pa na-experience. Naririnig ko Past po sa mga... administration, sino yung alam yung backer niya? Na mata. Ako, Your Honor, personally, naririnig ko na sila, yun, si nabanggit niya, sila Sir Luot daw. Pero wala akong confirmation doon kasi naging operatiba lang talaga ako, Your Honor, starting 2013. Tapos, 2 months lang, nag-schooling ako, and then, pag nagkaroon ako ng review nung tapos ngayon lang sa CIDG po. So, kung sa akin po, more on po ako sa Operation Center, tapos sa region, kaya hindi po ako more on operative at that time. Mr. Chairman, kasi may mga binanggit ka na personalities, di ba? Inisa-isa nila kanina, tinanong si Kerwin eh. Ang sinasabi ni Kerwin, walang kinalaman sa kanya. Yung mga personalities na binanggit mo nung nakaraang hearing, kaya nga meron daw nag-file ng kaso sa'yo, di ba? Your Honor, kinot ko lang po yun, Your Honor, kasi di ba, kinot ko lang, nag-base lang po ako doon sa affidavit po kasi, Your Honor. Di ba, tinanong niyo po ako kung ano yung ginamit kong compelling reason kung bakit nakapag-apply po ako doon sa Samar na court. So, wala po akong doon, Your Honor. Kasi nag-base ako, tinanong niyo po ako, sumagot lang po ako ng totoo, Your Honor. Yung laman ng affidavit ang kinote. Opo, Your Honor. Wala po akong personal, kaya sinabi ko po, Your Honor, allegedly. Kasi hindi ko po confirm yun. Your Honor, kung sa gigil lang po, huliin si Kerwin, hindi lang po ako binigyan ng chance. Yung mga dating commander po, Sino-sino yung mga dating commander na hindi nagbigay sa inyo ng chance o umaawat sa inyo na mag-operate against Kerwin at that time? ang ginawa po kasi sa akin, Una, sino-sino yung mga commanders na pumipigil sa inyo? Kasi sabi mo, gigil na gigil kayo, pero pinipigilan kayo na mag-operate against Kerwin Espinosa. Sino yung mga commanders na yon? ang pinalabas po dati, Putin mo yung tanong ko, sino yung mga commanders na sinasabi mo pumipigil sa inyo? si General Dolina po, Your Honor. General Dolina. Sila General Luot po, Your Honor. Ba't ayaw niyo sagutin kanina? Kaya po pinaikot-ikot nila ako ng 3 probinsya ng Samar. Kung binigyan lang po kami ng chance para operatin yan, Your Honor, hindi na sana aabot tayo dito. Bakit kayo pinipigil? Palagay mo? Yun po ang hindi ko alam. Mahirap po Eh, mag-speculate, Your Honor. Parang hindi pulis. Si Chief Inspector Espinido, ano yung explanation nung kung bakit nagkaganon-ganon yung kaloko-loko yung mga affidavits? Sige. Good afternoon, Your Honors. First, I would like to ask an apology sa Chief PNP ko na sa narinig niya parang nawala ng tiwala si Sir Bato. But I would not like to convince anybody, Your Honors.
kung sino si Espinido. But first, masasabi ko lang, Your Honors, sa nangyari sa Albuera at saka sa posisyon ko bilang isang pulis. 1999, 2000, nakapag-file ako ng kaso ng 14 na pulis, 2 kernel, proteksyon ng drugs. Nag-file ako, sir, sa Ombudsman at saka sa DOJ, Prosecutor's Office. 14 na mga pulis, pang 14 yung isang CIDG. Nung matalo si President Erap, kasi at that time, yung mostly na pulis, Hindi natalo si President Erap. ay, pinalitan, Your Honor. Sorry. Pinalitan. At that time, Your Honors, yung mga pulis na involved na pinailan ko ng kaso, na 2 kernel, may hipi si director ko, mostly sa kanila is taon ni Mayor Corilla, no, Dodong Corilla yung namatay. Sinabihan ako na luksin. Nung pinalitan si President Erap, nabilag na wala yung kaso, Your Honor, kasi yung isang witness namin namatay, so lahat na-dismiss yung kaso. Ngayon, naulit na naman, Your Honor, na wala na ako sa area, na-transfer ako noon sa iba-iba na lang region, kasi yung mga police na pailan ko ng kaso na 14, instead na na-transfer sila sa Cordillera, nabalik sila nung napalitan na si Erap. So hindi ako nag-stop nung pag-trabaho talaga against sa illegal drugs. So ngayon, nilagay ako sa 2010, Your Honor, doon ako sa Calbayog. Ang kalaban ko naman mga matindi, no, private armed groups sa Calbayog. Doon nag-meritorious promotion ako. Galing ng PO1, 16 years ako ng PO1, hindi ako na-promote kasi yun nga, sabi ko, nabangga ko puros mga opisyal, mga polis. 2008 na lateral ako, nag-inspector, but 3 months right after, nag-chief of police ako ng Gandara, na special promotion ako, na spot promotion, so nag-senior inspector ako. Kalaban mga private armed groups, politicians. Nawala naman ako sa ere, na-relieve na floating kasi hindi aproba ng committee, House Committee, ang budget ng PNP kung hindi ako i-relieve galing sa Calbayog. Ngayon, na-relieve ako sa Mindanao last year. Kakatapos ko lang makuha yung sinban na kompetensya ni Kerwin, yung Muslim. Nabaril ko, namatay. Hindi naman ako nagsisi, maski isang commendation natanggap, wala. But in my position being team leader ng Regional Anti-Illegal Drugs ng SOTG ng PROET, 2 months lang nakakuha tayo ng 58 na mga laking poser. Isa yung drug lord, namatay yung simban. So doon na sana ako sa, napka-floating ako sa region, at dumating ang magkataon na na-relieve ako sa Mindanao. Biktima ako din ng political harassment. So, ang sabi ko naman, basta may tao lang, magtatrabaho ako. Hindi ko akalain na ako ang pinili ni Sir Bato na maging chief of police ng Albuera. For information, Your Honors, ilang CPNP, ilang regional director, ilang provincial director, at saka ilang chief of police ng Albuera, ang nagpalit-palit na lang, exist pa rin si Kerwin. Sa totoo lang, yun ang nangyari. But, when I assume as chief of police ng Albuera, July 18, hindi nag 3 months, nabuwag natin kaagad, nahuli si Kerwin, nadali pa yung papa ni Kerwin. Joby, sinasabi ni Superintendent Marcos, sila yung nagpursu. Di ba sabi mo? Kayo yung nag-file ng kaso. We filed 3 cases, sir. Bali, Section 5, illegal possession at saka explosive. Oh, Si kanino- Joey Espinido naman, sir, nag-file sa 11 Kaninong kilos. accomplice? Join kami, sir. Joint. Joint, sir. Ang nangyari, sir, doon sa area, sir, nung mag-encounter, kasi yun man ang
proseso palagi sa operation, sir, during sa